mo dyan. Bakit sa akin malabo ang kulay? Malabo ka kasi sa tubig. Okay lang ba? O, mag-cute nga. Ito nga makit. Maghanap ako doon. Ako, punta ko doon, punta ka doon. Linggo na tayo naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap natin unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao ang nagsurot sa aral at halimbawa ni Jesucristo. Kaysa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mamahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpapakasakit, mamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya na may buhay na pananampalataya. Kaysa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati niya sa kanyang mga pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Tahimik po. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay pagpalain at pabanilin upang sa masaya naming pagbubuni sa Mesiyas na aming hari, siya'y aming masundan at sa pamamagitan niya aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinaghaharian kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magbibindisyon na po ako ng palaspas. Kaya ano po, para mabigyan naman yung iba, kunting space po. Kasi po bababa mo na ako rito para may Sandali. Pasok. Hindi pa tayo atras. Hindi pa tayo abante. Ayun na. Para lahat hindi wala po kayo mag-ano. Hindi pa tayo aakyat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Marcos. Papuri ka namin, Panginoon. Malapit na sina Jesus sa Jerusalem, nasa gulod ng bundok ng mga Olibo at natatanaw na ang mga bayan ng Bethphage at Betania. Pinauna ni Jesus ang dalawa sa mga alagad at sinabi sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok doon, makikita ninyong nakatali ang isang biserong asno na hindi nasasakyan ni numan. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalagi yun, sabihin ninyong kailangan ito ng Panginoon at ibalik din agad siya dito." Kaya lumakad na sila at natagpuan nga nila ang asno sa tabi ng daan, nakatali sa may pintuan ng isang bahay. Nang kinakalag na nila ang hayop, tinanong sila ng ilan sa mga nakatayo roon, "Bakit inyong kinakalag yun?" Sumagot sila, gaya ng bilin sa kanila ni Jesus, at tinayaan silang umalis. Dinala nila kay Jesus ang biserong asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, ito'y sinakyan ni Jesus. Maraming naglatag ng kanilang mga balabal sa daan, ang iba namay pumutol ng madahong sanga ng kahoy at siyang inilatag sa daan. Ang mga tao sa unahan at hulihan niya ay sumisigaw, "Hosana, pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain nawa ang kaharian ng ating amang si David na muling itinatatag.
Purihin ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Ano lang puso? Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapakasalit ng Panginoong Kristo ay kay San Marcos. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Kinaamagahan ng pulong ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga eskriba at ang iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ni Pilato. Kayo na nagsasabi. Tugon naman ni Jesus. Nagharap ng maraming sumbong ang mga punong saserdote laban kay Jesus. Kaya siya ay muling tinanong ni Pilato. Wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami na kailang sumbong laban sa iyo. Ngunit hindi na tumugon si Jesus. Kaya nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Pasko ay nagpakalaya si Pilato ng isang bilago, sinaman ang hiniliin sa kanya ng taong bayan. Nakabilanggan naman ang isang lalaki na nangangalang Barabbas, kasama ang ibang naghimagsik at nakamatay ng padaang magsikat. Lumapit ang mga tao at hiniling kay Pilato na isagawa ang kanyang kaugaliang pagpapalaya ng isang bilanggo. Ibig ba ninyong patayin mo ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya sa kanila. Alam ni Pilato na inggit ang mga nagpudyok sa mga punong saserdote na dalhin sa kanya si Jesus. Ngunit ang mga tao ay sinusugan ng mga punong saserdote na si Barabbas ang hilinging patayan. Kung gayon, ano ang gagawin ko sa tao ito na nasawag ng hari ng mga Hudyo? Ibaako sa krus! Ibaako sa krus! Sigaw ng mga tao. Bakit? Ano ba ang kasalanan niya? Ani Pilato. Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao. Ibaako sa krus! Ibaako sa krus! Sa paghahangad ni Pilato na pagbigyan ang mga tao, pinalaya niya si Barabbas. Si Jesus ang kanyang ipinahagupit at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawat si Jesus sa Pretorio, ang tirahan ng gobernador at kanilang tinipon ang buong batalyon. Sinuotan nila si Jesus ng isang malaban na kultura. Kumuha din sila ng halagang matinig, ginawang korona at ipinutong sa kanya. At sila ay patuloy ng putay at bumati sa kanya. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Siya ay pinakahampas nila ng tabo. Sa ulo, pinagilutan at palibas na niluhod-luhoran. At matapos kutyain, siya ay inalisan nila ng Barabbas. Sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Nasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon, na taga Sirina, ama ni na Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasal sa kanya ang krus ni Jesus at kanilang dinala si Jesus sa lugar na kung tawagin Golgotha. Hindi sila marunong. Ibig sabihin, Hindi pa sa uok ng bulo. Ipagkabate. Binigyan nila siya ng alak na may kahalong mira. Ngunit
hindi niya ipinako sa krus at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang mga damit ang mapupunta sa bawat isa. Isinulat ang sakdal laban sa kanya. Ang hari ng mga Hudyo, 2 tulisan ang sabay niyang ipinako sa krus. Isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sa gayon, natupad ang nasasaad sa kasulatan. Ibinilang siya sa mga salarin. Nilibak siya ng mga nagdaraan na tatango-tango nagsabi, Viva ikaw ang didiba ng templo at muling magtatayo ito sa iloob ng 3 araw. Iligtas mo ngayon ang iyong sarili, bumaba ka sa krus. Tinutya rin siya ng mga tulong saserdote at ng mga eskriba. At ang sabi sa isa't isa, iniligtas niya ang iba, ngunit di maliligtas ang sarili. Makita lang niyang bumaba sa krus ang Mesiyas na iyan na hari ng Israel. Maniniwala tayo sa kanya. Inalipusta din siya ng mga nakapakong kasama niya at nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon. Nang mag-3 ng hapon, Eloy, lema sabachthani, na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? narinig ito ng ilan sa mga nakatayo doon at kanilang sinabi, pakinggan ninyo, tinawag niya si Elias. May tumakbo at kumuha ng espongha. Ito'y binasa ng maasim na alak at pagkatapos ay inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus, sabi niya, tingnan nga natin kung darating si Elias, mukhang ibaba siya. sumigaw ng malakas sa Jesus at nalagutan ng hininga. Lumuhod po tayo lahat. Tumayo po tayo. Biglang nahawak sa gitna ang tabing ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan na mga kawal at kanyang nakita kung paano namatay si Jesus, kaya sinabi niya, Tunay na anak ng Diyos ang tao ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Masiyo po pang lahat para sa humili.